Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Maria Reyes. At ngayon ay susuriin natin ang paksang pag-unawa sa creatinine at piliin ang isdang mabuti sa bato. Maraming tao ang kumakain ng isda para maging mas malusog. Ngunit paano kung ang isdang iyon ay nagpapataas ng iyong creatinine? Ang mga bato ay sensitibo sa mga mineral, toxin, at dami ng protina, at ang isda ay maaaring makaapekto sa lahat ng tatlo. Ngayon, ibabahagi ko kung aling mga isda ang nakakatulong sa iyong bato at alin ang nagpapahirap sa kanila. Patuloy na manood dahil ang ikalawa sa huling item ay nakakagulat sa karamihan ng tao at may bonus tip sa dulo. Magsisimula tayo sa isang isda na sumusuporta sa pagsala ng bato nang walang dagdag na stress. Ito ay malinis, balanse, at madalas na nalilito sa mas karaniwang mga pagpipilian. Isang pagkakamali na maaaring humantong sa hindi magandang resulta. Ang Arctic char ay isang isda sa malamig na tubig na sumusuporta sa kalusugan ng bato sa pamamagitan ng pagiging mababa sa phosphorus at purines na maaaring magpataas ng creatinine. Ang profile ng taba nito ay mas banayad sa bato kaysa sa maraming isda, na ginagawa itong isang matalinong pagpipilian ng protina na may mas kaunting metabolic strain. Ang isang lutong trat-ongs na serving ay may humigit kumulang 150 calories, 22 gramo ng protina, at 7 gramo ng karamihan sa malusog na taba. Ang omega-3 fats ay umaabot sa humigit kumulang 900 hanggang 1,000 milligrams. Ang phosphorus ay nananatiling malapit sa 200 milligrams. Sodium humigit kumulang 50 milligrams ng walang asin, at selenium humigit kumulang 35 micrograms. 2 servings bawat linggo ay angkop para sa karamihan ng tao. Ang mga may maagang problema sa bato ay karaniwang maaaring mapanatili ang antas na ito, habang ang advanced na sakit ay nangangailangan ng mas maliit na bahagi at gabay medikal. Ang mga matatanda at ang mga taong may borderline creatinine ay madalas na nakikinabang ng lubos. Pinapabuti ng omega-3 fats ang daloy ng dugo at mga filter ng bato, binabawasan ang oxidative stress sa glomeruli, at maaaring suportahan ang mas mahusay na mga halaga sa laboratorio sa paglipas ng panahon. Ayon sa pananaliksik sa unibersidad, mas pinipili ang wild-caught Arctic char para sa mas malinis na taba. Ang sariwang isda ay dapat magmukhang mamasa-masa, amoy banayad, at pakiramdam na matatag. Ang mga frozen na opsyon ay nagpapanatili rin ng mga sustansya ng maayos. Maghurno sa 375 degrees Fs sa loob ng 15 minuto upang maprotektahan ang omega-3 fats. Ipagsama sa mga gulay na mababa sa potassium tulad ng zucchini o green beans. Ang mga taong umiinom ng gamot sa thyroid ay dapat subaybayan ang paggamit ng selenium, iwasan ang labis na pag-aasin, at laktawan ang mga pinausukang bersyon dahil sa mataas na sodium. Ngayon na nasakop na natin ang isang malinis, malamig na opsyon sa tubig na banayad na sumusuporta sa pagsala ng bato, lumipat tayo sa isang isda na abot kaya, malawak na magagamit, at nakakagulat na magaan sa stress ng bato. Susunod ay ang Pacific cod. Bago tayo magpatuloy, ipaalam sa akin kung saan ka nanonood at kung kasalukuyan kang nakakaranas ng mataas na creatinine o stress ng bato. Kung sinusubukan mong suportahan ang kalusugan ng bato ng natural at gumawa ng mas ligtas na mga pagpipilian sa pagkain, mag-subscribe sa Kalusugan Lahat at i-on ang mga notification. Kung nakatulong ito, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang Pacific cod ay isang lean white fish na nagbibigay ng protina ng walang labis na strain. Ang isang lutong 3 ounce na serving ay may humigit kumulang 90 calories, halos 20 gram ng protina, mas mababa sa 1 gram ng taba, humigit kumulang 170 milligrams ng phosphorus, 330 milligrams ng potassium, at 70 milligrams ng sodium kapag plain. Ginagawa nitong mas madali para sa mga bato na hawakan. Sinusuportahan ng cod ang pagkontrol ng creatinine sa pamamagitan ng paggawa ng mas kaunting nitrogen waste sa panahon ng pagtunaw
at paghahatid ng mas mababang phosphorus load. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa mga unibersidad sa bato at nutrisyon na ang lean fish ay maaaring magkasya ng maayos sa mga planong nakatuon sa bato at makatulong na patatagin ang mga halaga sa laboratorio sa paglipas ng panahon. Karamihan sa tao ay maaaring kumain ng cod 2 hanggang 3 beses linggo-linggo sa 3 ounce na bahagi. Mas gusto ng mga senior ang mas maliliit na servings at ang mga taong may diabetes ay dapat iwasan ang matatamis na sarsa o breading. Iwasan ang mga produktong may breading at suriin ang mga label para sa mga additives. Ang sariwang cod ay dapat magmukhang mamasa-masa, amoy malinis, at pakiramdam na matatag. Ang mga frozen na option ay abot kaya at nagpapanatili ng mga sustansya. I-refrigerate at gamitin ang sariwang isda sa loob ng 2 araw o i-freeze sa loob ng maraming buwan, unti-unting tunawin. Ang tanghalian ay madalas na perpekto dahil ang mga bato ay mas nagtatrabaho sa araw. Dahan-dahang poach na may herbs sa loob ng 8 minuto o gumawa ng light broth. Iwasan ang mga pritong bersyon at fish sticks dahil sa sodium at hindi malusog na taba. Ang pag-alam kung aling isda ang nakakatulong ay bahagi lamang ng tagumpay. Ang malinaw na gabay sa mga pagkain, bahagi, at nakatagong mga trigger ay mahalaga. Kaya't ang simpleng gabay sa pagkain na nakatuon sa bato ay available sa aking Etsy shop na may link sa description. Sa sakop na lean white fish, lumipat tayo sa isang mas madilim na option na madalas na hindi nauunawaan ngunit nag-aalok ng balancing iron, kidney-friendly fats, at mas mababang panganib ng kontaminasyon kapag pinili ng matalino. Susunod ay ang mga sardinas, sariwa o frozen. Ang mga sardinas ay maaaring sumuporta sa kalusugan ng bato kapag ginamit ng maingat. Ang kanilang maliit na sukat ay nangangahulugang mas mababang mercury. Binabawasan ang toxic load dahil kinakain ng mga ito ng buo. Ang mga mineral, taba, at protina ay nananatiling balanse na tumutulong sa mga taong may mas mataas na creatinine na pamahalaan ang mga sustansya ng mas kaunting stress. Ang isang sariwang 3 ounce na serving ay may humigit kumulang 180 calories, 22 grams ng protina, humigit kumulang 325 milligrams ng calcium, at humigit kumulang 1,200 milligrams ng omega-3 fats. Ang phosphorus ay malapit sa 280 milligrams, kaya mahalaga ang mga bahagi. Ang sariwa o frozen na sardinas ay nananatiling mababa sa sodium, habang ang mga dilatang bersyon ay madalas na lumampas sa 300 milligrams, lalo na sa brine. Karamihan sa tao ay dapat limitahan ang mga sardinas sa isang maliit na serving 1 o 2 beses linggo-linggo. Ang mas malalaking halaga ay maaaring magpataas ng phosphorus. Ang advanced na sakit sa bato ay maaaring mangailangan ng pag-iwas maliban kung ipinayo ng isang clinician. Pinapabuti ng omega-3 fats ang daloy ng dugo sa bato. Binabawasan ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo at maaaring protektahan ang tissue ng bato sa paglipas ng panahon. Ayon sa pananaliksik sa cardiovascular at bato, pumili ng sariwang sardinas na mukhang makintab at amoy banayad. Ang mga frozen na opsyon ay nagpapanatili ng mga sustansya. Para sa dilatang isda, basahin ang mga label. Pumili ng mas mababa sa 140 milligrams ng sodium. Iwasan ang mga sarsa at panatilihing maliit ang mga bahagi. Maghurno sa 375 degrees CF. Sa loob ng humigit kumulang 10 minuto na may lemon at herbs. Iwasan ang pagprito o mabibigat na sarsa. Ipagsama sa mga gulay na mababa sa potassium. Ang mga taong may gout ay dapat limitahan ang paggamit. Ang mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo ay dapat kumonsulta sa isang healthcare provider bago ang madalas na paggamit. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video na ito. Ang maliit na pagkilos na iyon ay nakakatulong sa YouTube na ibahagi ito sa iba na nag-aalala tungkol sa kalusugan ng bato. Sa ngayon, nasakop na natin ang Arctic char, Pacific cod at sardinas. Lahat ay nakakatulong kapag tama ang mga bahagi. Ngayon, oras na
para magbago ng gear dahil ang ilang sikat na isda ay maaaring mag-overload sa bato at magpataas ng creatinine. Simulan natin ang listahan ng mga dapat iwasan sa king mackerel. Ang king mackerel ay maaaring magpahirap sa bato pangunahin dahil naglalaman ito ng napakataas na mercury. Dapat salain ng mga bato ang toxin na ito. Kaya ang paulit-ulit na paggamit ay nagpapataas ng workload at maaaring dahan-dahang magpataas ng creatinine kahit sa mga malusog na tao. Bagaman ang isda ay may omega-3 fats, ang mga taba na iyon ay may mercury na hindi maaaring paghiwalayin ng katawan. Ito ay mayaman din sa purines na nagiging uric acid at nagdaragdag ng mas maraming waste para sa pagsala ng bato. Ang mercury ay nagdudulot ng oxidative stress, nakakasira sa mga istruktura ng pagsala, nagpapababa ng daloy ng dugo, at nagtataguyod ng pamamaga madalas nang walang sintomas hanggang sa magbago ang mga lab. Iba ang king mackerel sa low mercury Atlantic mackerel, ngunit ang mga label ay nagdudulot ng pagkalito. Ang mga senior, mga taong may hypertension o problema sa bato ay dapat iwasan ito. Ang mga antas ng omega-3 ay hindi nagbabayad sa mga toxin. Ang isa pang isda ay maaaring magpataas ng creatinine sa pamamagitan ng pag-overload ng mga bato sa phosphorus at dense protein, na nagpapataas ng demand sa pagsala at pagbuo ng basura sa paglipas ng panahon. Ang isdang ito ay swordfish. Ang swordfish ay tila malusog, ngunit ang density nito ay maaaring magpahirap sa bato. Nagbibigay ang 3 ounce ng mahigit 25 gram ng protina at madalas na higit sa 200 milligrams ng phosphorus na lumilikha ng mabigat na demand sa pagsala para sa mga taong may problema sa bato. Ang pagkasira ng protina ay gumagawa ng nitrogen waste na dapat linisin ng mga bato, posibleng magpataas ng creatinine, habang ang mataas na phosphorus ay nagpapahaba ng workload at nagpapabagal ng paggaling. Ikinukonekta ng mga pag-aaral ang dense animal proteins sa stress ng bato, lalo na sa mga matatanda. At ang swordfish ay nananatiling epektibo kahit sa maliliit na bahagi. Ang malastik na hitsura ay naglilito sa mga mamimili at ang mga paraan ng pagluluto ay hindi maaaring magpababa ng protina o phosphorus. Ang mga buntis, senior at ang mga may sakit sa bato o tumataas na creatinine ay dapat iwasan ito. Ang huling isda sa listahan ng mga dapat iwasan ay nakakagulat dahil ito ay madalas na nilabel na magaan at malusog, ngunit ang mga naprosesong bersyon ay naglalaman ng napakataas na sodium at phosphorus. Ito ang dahilan kung bakit nagiging problema ang farm tilapia. Ang farm tilapia ay tila ligtas, ngunit ang mga nakatagong kadahilanan ay ginagawa itong mapanganib para sa bato. Ang mais at soy feed ay nagbabago sa taba nito patungo sa omega-6 na nagpapataas ng pamamaga at nagpapahirap sa mga daluyan ng dugo at pagsala ng bato, lalo na kapag mataas ang creatinine. Ang pagproseso ay madalas na nagdaragdag ng sodium at phosphorus upang mapabuti ang kulay at shelf life na may sodium na lumampas sa 250 mg bawat serving. At ang mga phosphorus additive ay mabilis na nagpapataas ng workload ng bato. Ang madalas na paggamit ay maaaring magdulot ng pamamaga, pagkauhaw, at mas mataas na creatinine. Ang pamamaga na dulot ng omega-6 ay nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato at pag-alis ng basura. Isang koneksyon na suportado ng pananaliksik. Dapat suriin ang mga label para sa mga phosphate additives. Ang puting kulay ay hindi nagagarantiya ng kaligtasan at ang mga paraan ng pagsasaka ang pinakamahalaga. Pagkatapos paghiwalayin ang mga nakakatulong na isda mula sa mga nakakapinsala, may isang non-food habit na maaaring lubos na mapabuti kung paano nililinis ng mga bato ang creatinine. Ito ay tinatawag na protein distribution timing. Ang protein timing ay nakakaapekto kung paano hinahawakan ng mga bato ang basura sa araw. Ang malalaking pagkain ng protina ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng nitrogen waste na dapat linisin ng mabilis ng mga bato na maaaring magpataas ng creatinine. Ang pagkalat ng paggamit ng protina ay lumilikha ng mas matatag na pagsala at nagpapababa ng pang-araw-araw na strain
nang hindi masyadong binabawasan ang kabuuang protina. Mas mahusay na nagsasala ang mga bato ng mas maaga sa araw. Kaya, ang pagkain ng mas maraming protina sa almusal o tanghalian ay nakakatulong na malinis ang basura ng mas maaga. Sa gabi, bumagal ang pagsala at ang mabibigat na hapunan ay nagpapanatili ng basura sa dugo ng mas matagal na maaaring magpalala ng mga resulta ng lab sa umaga at magpahirap sa mga late na pagkain. Ipinapakita ng pananaliksik na ang paghahati ng protina sa mga pagkain ay nagpapababa ng mga peak ng creatinine at nagpoprotekta sa mga filtering units. Ang diskarte na ito ay hindi nagpapababa ng kabuuang paggamit, ngunit nagbabago ng pattern na nagpapanatili ng stress na mas mababa kapag ang mga gawi ay nananatiling pare-pareho. Dahil mahalaga ang malinaw na mga gawain, maraming tao ang naghahanap ng gabay sa ligtas na pamamahala ng creatinine. Ipinaliwanag ng isang gabay sa pagkain na nakatuon sa bato kung ano ang madalas kainin, kung ano ang limitahan, at kung ano ang iwasan na may mga bahagi, pagpapares, at napiprint na mga gawain na idinisenyo para sa pang-araw-araw na buhay. Ang link ay nasa description. Maaari mong i-download ito mula sa aking kidney-focused Etsy store. Sa istruktura, madaling sundin ang protein timing. Kumain ng katamtamang protina sa almusal, isa pang balansing bahagi sa tanghalian, at isang mas magaan na hapunan na may mas maraming gulay at mas kaunting protina. Laktawan ang mga late-night protein snacks. Sinusuportahan nito ang matatag na pagsala, mas mahusay na pagtulog at paggaling ng bato. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat sa isang maikli at malinaw na pagsusuri, sinusuportahan ng Arctic Char ang bato sa malinis na omega-3 fats at mas mababang phosphorus. Nagbibigay ang Pacific Cod ng lean protein na may mababang basura. Nakakatulong ang mga sardinas kapag nananatiling maliit ang mga bahagi at kontrolado ang sodium. Overload ng king mackerel ang bato sa mercury. Pinapahirap ng swordfish ang pagsala sa dense protein at phosphorus. Ang farm tilapia ay nagpapataas ng pamamaga at nakatagong paggamit ng mineral. Binabawasan ng protein timing ang strain ng creatinine sa pamamagitan ng pagpapanatiling matatag ng workload ng bato sa buong araw. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na mas maunawaan ang creatinine at mga pagpipilian na angkop sa bato, mangyaring huwag umalis nang hindi nagsusubscribe sa Kalusugan Lahat.